so mga paps, magandang umaga nga po ulit sa inyo, no? So, andito nga po tayo ngayon sa Evo City, no? Sa Kawit. Well, pumasyal nga po tayo sa loob ng Evo City at chinek natin yung mga progress na mga developments, no? Especially yung mga commercial areas dito, like yung Techno Hub, yung Ayala Malls, no? At syempre yung lugar na rin, ano? Yung topic natin ngayon mga paps ay itong Evo Avenue na bukas na nga po sa publiko, no? So yun nga po yung ating ipapakita sa video na ito, no? So dito nga po tayo magsisimula sa wait lang po mga paps. Nakabukas yung likuran nyo. Ala. Okay na sir. Thank you Hindi ko napansin. Thank you. Okay. Going back mga paps, sorry, buti na lang na mabait yung mga ating mga guards dito sa Evo City. Nakabukas pala yung trunk ko mga paps. Ay nako, ka-absent minded ko rin minsan talaga. Going back mga paps, andito nga po tayo ngayon nasa Antero Soriano Highway, no? Dito nga po natin simulan yung ating paglalakbay papasok ng Evo Avenue. Kung nung kailan lamang ay binuksan na nga po ito sa publiko, no? So maaari nga pong dire-diretso na yung biyahe natin papasok ng Advincula Avenue mga papi. So yun po yung kagandahan dito sa Advincula or sa Evo Avenue, no? Anyways, sa totoo na mga paps, ako pag nagmamaneho ko dito sa parting ito ng Antero Soriano Highway, ako'y natatakot pa rin dahil nga pong lalaki ng mga kasalubong, no? Ng mga truck. Lalo na pagtatawid tayo mga paps, yun ang isa sa mga dilemma dito sa Kawit, no? Ang haba kasi or lalapad kasi ditong Antero Soriano Highway, and then yung pedestrian na walkway nga po nila ay kaunti. Okay, so ito na nga po mga paps ang Evo Avenue na kung saan nga ay bukas na nga po ito sa publiko. Ang sabi nga po sa atin ay pwede po ang mga motor dito kasi yun po yung kadalasang natatanong sa atin pag may nagbubukas na mga kalsada, especially pag mga privately developed na mga kalsada, no? So pwede po ang motor kahit yung CC niya ay mababa sa 400 as long as naka-helmet mga paps. And ang alam kong bawal po dito is, ang sabi ay ang e-bikes tsaka mga tricycles, no? So tulad nga po na sabi ko, connection na nga po ito ng Advincula Avenue or yung Daang Hari Link kung tawagin, no? So from here sa Kawit, Evo City papunta ng Imus ay napakabilis na nga mga paps. Alam ko bukas na rin yung mga kalsada dito palabas ng Kalayaan Avenue, no? Diyan sa may papuntang Lancaster. But ang focus nga po natin is ito lang, itong Evo Avenue. And then later on, pagpasok natin ng Daang Hari Extension or yung Advincula Avenue, ipapakita ko nga rin po sa inyo yung karugtong nung ginagawang kalsada doon papasok sa atin sa Imus, dyan sa Imus Boulevard mga paps. Kung alam nyo yung kung nasan yung Rotonda Bukandala, no? So tumbok na nga po itong kalsada na ito doon sa atin sa Imus Boulevard, at ang labas na nga po ay dito sa or doon sa Rotonda Bukandala ng Imus, dyan sa may Heritage Park. So ayun, no? Ito yang bukana na yan, ayan na nga po yung Daang Hari Link or ang Advincula Avenue. Yung pagkaliwa natin dyan mga paps, pa Antero Soriano Highway yan, tsaka interchange ng Calax. Dito tayo sa kanan dahil tayo pabalik nga po sa atin dyan sa Imus.
So ang ganda na po ng development sa loob ng Ayala, no? Hindi ko lang po alam kung sino mauunay palabas ko, kung ito bang Advincula or Evo Avenue or yung tour natin dyan sa loob ng Evo City. So going back, no? Ito nga po yung sinasabi ko na ang tumbok ay gagawin pa nga lang po yan mga paps, no? Pero yung sa kabilang side sa Imus ay may mga kalsada na nga po na ilatag na. Pero yung part nga po ng palabas dito sa Kawit ay mukhang wala pa nga pong movement. Pero dire-diretso po ito hanggang sa atin sa Imus Boulevard. Lawak na ng Evo City, oh, magkabilang side yan mga paps. Kagandahan din dito sa township na to is connected siya sa Calax Kawit Interchange. Ayan mga paps, Toklong San Sebastian Road na yan, no? Yung sa kanto na yan. And then yung sabi ko nga po, durugtog sa rotonda natin sa Imus Boulevard. Diretso po yan mga paps. Yan yung may mga damuhan pa dyan. So diretso po yan mga paps. Yung po yung lusot niya sa may Rotonda, Bocantala or sa Imus Boulevard, no? So sabi ko nga po, wala pa masyadong movement doon or dyan sa area na yan. Pero doon sa atin sa Imus ay meron na po. In fact, ginagawa na nga po yung second lane. So ito nga, Toklong San Sebastian Road. Papunta naman po ito ng Lancaster Boulevard or sa Kalayaan, no? Yung truck sa likod ko, grabe na huwag maneho kung makatutok eh. Dahan-dahan lang sir. Ang laki pa naman niya mga paps. Kaya marami rin nadidisgrasya, no, sa Aguinaldo Highway ng mga container trucks dahil ang bibilis nga naman magmaneho kahit napakakitid ng kalsada. Kung tumakbo eh, kala mo nasa racetrack, tumatakbo pa rin ng 60 mahigit. Sa lapad ba naman nila, di ba dapat dahan-dahan? Kaya madalas matamaan yung ating mga center islands dito sa Imus eh. Ang kadalasang nakakabangga dyan is yung mga trailer trucks. So mga sir, dapat dahan-dahan lang po tayo para iwas disgrasya, di ba? Drive safe tayo always. Huwag niyo ako ibabash ha, baka may nanonood sa atin ng mga nag-drive ng mga container trucks ha. Ano lang naman yung sa akin, yung for safety ng lahat, no? Kasi yung nasa likod natin eh tutok na tutok. Eh what if bigla akong napapreno, eh di wala sa pool, di ba? And then proper distance, no? Hindi ko lang malingon yung camera ko patalikod mga paps eh, pero dikit na dikit siya eh. Anyway, going back, dito sa Lancaster, no? So matagal na po na itayo itong Lancaster, but now eh nakikita nga po natin na talagang booming na siya, no? So sunod-sunod nga po yung mga developments dito sa Lancaster. And yung isa nga po sa mga inaabangan ko dyan is itong Mercury Drug, no? Kasi mas malapit. If ever, no, hindi na ako kailangan lumayo pa ng Aguinaldo Highway. Mas malapit ako dito sa Lancaster na Mercury Drug, no? Siyempre yung mga resto na andyan na rin, yung McDonald's, Jollibee, no? And soon to rise yung malapit-lapit na rin, Mang Inasal, Dunkin Donut, Chowking, Burger King, KFC, alam ko meron din. Yeah, meron yung KFC dito. So ganda ng development, no? Sa Lancaster. O, kita mo yun. Narinig niyo yung busina? Para sa nagmamadali, ano bang ano niya? Nahabol yata.
Yan yung salarin mga paps. Andahan lang boss. So ito no, nandito ulit tayo sa Lancaster Boulevard to no. Papunta ng Advincula Avenue dyan sa Lancaster after Rotonda. So yun nga yung mga development no dito sa Lancaster. So maswerte nga po yung mga nakakuha ng unit dito no dahil yun nga halos makompleto na nga po lahat ng mga establishments dito no. So may Shopwise, may SM ano ba tawag sa SM na grocery, Save More no. So ang ganda ng community. Pero sana mapaayos yung kalsada dito. Ito matagal na problema to dito sa Lancaster, itong kalsada dito. Ang lalim ng lubak. Ikot po tayo sa loob ng saglit mga paps. Sa loob ng Lancaster ang ibig ko sabihin. Tapos balik na tayo ng Imus no. So dyan sa daan tayo ng Alapan Bocandala Road. So nasa marker na tayo ng Imus no, from Kawit to Imus. And by the way mga paps no, mayroon po nagtatanong sa atin kung ano nga po ba yung gamit natin na holder ng ating camera no. So ipapakita ko nga po sa inyo yan at ilalagay ko nga po yung link no kung saan siya mabibili no. So kagandahan nga po dito sa ginagamit ko na mount para sa camera is bakal siya no. So mas sturdy siya unlike ng mga plastic na pag dumaan ka sa mga yung sa kalsada yung straight line no, mararamdaman mo yung or makikita mo yung nginig eh. Pero ito kahit dumaan ka sa mga lubak or yung strip line na yun, stable pa rin siya no. So applicable nga po yung ginagamit natin na ito for DJI Osmo Pocket 1 and 2. Sa 3 alam ko hindi siya kasya mga paps. So ilalagay ko nga po sa description box yung link if ever na gusto nyo kumuha. Kasi marami nagtatanong sa atin niya kung ano daw yung gamit natin na mount sa ating camera. Okay, so dito na tayo sa loob ng Advincula Avenue sa Lancaster. Ito isang magandang lugar din to no. Dahil yun nga, ang daming puno no. So sarap maglakad-lakad dito mga paps.
ikot na tayo mga paps hanggang Bocandala, Alapan Road. Then siguro doon na natin i-end yung vlog natin. But ang mahalaga is na ipakita ko nga po sa inyo yung pwede nang gamitin na kalsada dyan sa Evo Avenue, no? Sa Evo City, sa Kawit. So addition nga po yan sa mga road networks natin dito, katulad nga po nung sa Maple Grove, no? Sa Mega World, sa Vermosa, Evo City, Villar City, no? So yung mga road networks dyan sa loob ay may certain na point, no, na pwede kang lumabas somewhere, no? So hindi lang dun sa loob ng township nila, paikot-ikot ka dun sa, or hindi lang paikot-ikot ka sa loob ng township. Kumbaga meron siyang isang ruta na lalabas ka somewhere, no? Tulad na halimbawa ng Villar City, no? So from Bacoor pwede ka lumabas ng Dasma, di ba? So dugtong-dugtong mga paps. Ito may mga kaabang-abang na development dito yun, no? Sa River Park Gateway. Isa na dyan, ito yung condominium, no? One Lancaster. And then may mga upcoming pa dito na mga iba't ibang, wala pa kasi tayong confirmation mga paps, no? So basta mayroong mga magagandang mga establishments na itatayo dito. So yun mga paps, no? Kita na nga po natin yung mga nakapaskil dyan na River Park Gateway. And assuming na nga po tayo na within this area ay magkakaroon na nga po yan ng massive developments, no? So yung may bakod na nadaanan natin is yun yung showroom nung One Lancaster condominium ata eh. So marami tayong aabangan dito sa part na ito ng Lancaster sa Imus. And then ibabalita nga po namin yun sa inyo sa Facebook, no, once na meron na tayong mga confirmation kung ano nga po ba yung mga may expect natin dito. So yes, ito nga, andito na tayo sa Bocandala, Alapan Road. Na feature nga rin po natin to nung nakaraan lang, no, dahil nagkakaroon na nga po dito ng movement para sa widening papasok. So ito, natapos na nga po yung paggawa ng kalsada dito. And then yung nasa left side natin, dyan nga po sila kakain ng area, no? Dyan yung area for widening pa. Kasi nga masikip yung entrada nito eh, no? Papasok dyan sa Heritage Park. Yan, yung may crane na yan mga paps. Yung may dump truck yan, no? Dyan yung widening mga paps. So from here, hindi na nga po siya magiging salubungan, no? So magiging 2x2 lane nga po ito. And then ito, meron din ginagawa dito mga paps sa gawing kada natin eh. May bakod na rin, hindi ko lang alam kung anong gagawin dyan. Yan, laki. Maraming nadaan talaga na tracking dito, no? So makapansin natin na nasira nga yung mga kalsada dahil syempre mabibigat yung mga yan eh.
So dito po mag-a-align yung widening natin. Papansin niyo po dyan sa harapan, no, naputol po yung kalsada. Yan po yung alignment niya. And ito yung sa kanan, siya sabi ko yan, no? May bakod na yun. Hindi ko lang sure kung anong itatayo dyan. Siyempre sunod-sunod na yung mga commercial establishments dito, especially, no, especially na area na nga po yung Calax. Ayan yung Calax, yung nasa harapan natin mga papi. Isa sa mga bridges ng Calax yan. Okay, so recap lang tayo, no? Galing nga po tayo ng Kawit sa Evo Avenue. Ayan, napakita ko na nga po sa inyo mga paps. Pwede na nga po siya daanan. And then yung karugtong niya nga po from Advincula Avenue ay durugtong nga po yun dito sa Imus Boulevard, no? Diyan sa may Rotonda, Bukandala. Yung sa Rotonda, Bukandala ay may nagagawa na sa Imus side, pero dun sa Kawit area or Kawit side ay wala pa nga pong movement. I guess doon natin tapusin sa ano, no, sa area ng Rotonda, Bukandala, para makita nyo nga rin po mga paps. Oh, yun, inayos na yung pakurbada dito. Nabubutas kasi ng mga truck yan mga paps eh, yung kalsada. Anyway, yung ating Heritage Park is nasa phase 2 na nga po yan ng construction. And mukhang close pa nga po siya sa ngayon mga papi, ano. Sige, samahan nyo na ako hanggang dyan sa Rotonda para mapasilip ko rin sa inyo yung sinasabi kong karugtong nga po nung sa Advincula Avenue or yung Daang Hari link, no, papunta naman dyan sa Evo Avenue. So from Imus, ito yung magiging gateway natin papunta ng Evo City. So napakalapit na nga po niya mga paps, especially pag natapos na yan sa may Bukandala, Rotonda. Hindi na natin kinakailangan pag umikot ng Lancaster. Tumabi lang ako kasi malalim yung lubak. Yan, so ginawa kasi natin, di ba, umikot tayo sa Lancaster Avenue, no, makarating dito. Pero once na mabuo na yan dyan sa, yan nga, sinasabi ko sa inyo, sa Bukandala, Rotonda, ay mas madali na nga yung biyahe natin papunta ng Evo City. Ayan mga paps, Imus Boulevard na to. Yung pakanan, dyan na yung papunta sa ating bagong City Hall. Pakaliwa, Pabukandala. And also, no, yung sa Nia Road pala mga paps, gandang development dahil nga po yung mga bagong poste na Meralco ay kinakabit na. So soon tatanggalin na yung mga nakaharang na mga poste sa widening ng Nia Road. Ang galing. Ito yung Rotonda, Bukandala. Dito po mga paps, yung sabi ko sa yung karugtong nung sa Kawit. Teka lang. Yan, yung nasa harapan natin, no? Ito mga paps. Yan. So second lane na yung ginagawa nila ngayon, ano.
The last time na nagpunta tayo dito, isang lane pa lang yan, pero ngayon ito na yung pangalawang linya na. So ito yung mga aabangan natin, no, na mga bagong kalsada nga dito sa Imus. Wait lang mga paps, kukuhanan ko lang siya ng tawag dito ng picture para if ever na hindi mapanood ng iba yung ating itong ating video ngayon sa YouTube ay maipopost ko siya sa tawag dito sa balikan ko kayo mga paps, ito matawag lang. Okay mga paps, sorry bitawag kasi so yan, yun nga, sabi ko at least maipakita natin sa inyo, no, through YouTube or Facebook itong kalsada na nga po na ginagawa dito. So tumatawag na naman sa akin mga paps, wait lang. Hello? Opo. Oo, malapit na ako sir, dito na ako sa Bukandala. Maantay mo ako? At sige, tawag ka na lang ulit pag nakabalik ka na, ha? Okay, thank you. Funny mga paps. Pati yung pagtawag ay isama dito sa ating pag video. So anyways, ayun, palabas na tayo ng Bukandala, pauwi na nga po tayo. Sana nga po na-enjoy ninyo yung ating road trip, no, dyan sa bagong bukas na Evo Avenue. So hanggang sa mga susunod na update natin mga paps, maraming salamat po.